Magandang araw sa inyong channel, Miss Kalye. Nagbakas sakali ako na sumulat sa channel na ito para maipahatid ko ang matinding liham ko sa mister ko na hindi ko masabi-sabi sa kanya ng personal. Kaya dumulog ako sa channel mo at nagbabakas sakaling marinig ito ng asawa ko. Sana po ay mapili ako para na rin makahingi ako ng tawad sa mister ko. Mahal kong Henry, habang sinusulat ko to, nandito ka lang sa harap ko sa may sala. Nakahiga, tulog dahil sa pagod sa gamutan galing ng ospital. Pinagmamasdan kita at ang sakit. Sakit na hindi ko maibulalas kahit kanino ang nagawa ko. Pero kailangan kong sabihin ang totoo bago pa ako tuluyang lamunin ng konsensya at tukso. Ako si Melissa, ang asawa mo sa loob ng 11 taon at isang guro sa senior high. Kilala mo ko. Hindi ako yung babaeng basta nalang magpapadala sa kahit sino. Pero nitong mga huling buwan, unti-unti akong nagbago. At doon nagsimula ang kasalanan ko na isisiwalat ko sa iyo ngayon. Naalala mo ba nung nag-start ka na mag-maintenance sa diabetes mo? Yung bigla kang nagbago. Hindi na kita masyadong makausap. Madalas feeling mo pagod ka. At pinakamahirap sa lahat, halos wala na tayong oras sa kama. Madalas mong sabihin, pasensya na mahal, parang wala akong gana. Umiiyak ako noon pero hindi ko pinapahalata sa'yo. Sinasabi ko lang na okay lang. Pero yung totoo, hindi talaga. Doon pumasok sa buhay ko si Alden. Isa sa mga estudyante kong 19 anyos. Repeater sa klase. Pero gwapo, brusko ang itsura. Isa siya sa mga binatang hindi ko dapat pinapansin. Pero napansin ko siya. Hindi dahil gwapo, kundi dahil lagi siyang lumalapit sa akin. Lagi ko siyang nahuhuli na nakatingin sa akin. Isang hapon, ako ang naka-assign mag-oversee ng remedial class. Umalis na ang karamihan pero naiwan siya. Ma'am, pwede po ba akong humingi ng tulong dito sa module? Sabi niya. Lumapit siya ng dahan-dahan sa akin. Ma'am, pagod ka yata? Tanong niya sa harap ko. Hindi, okay lang ako. Sagot ko naman. Parang may problema ka nga rin, ma'am eh. Actually, makulit yung binatang yun. Hindi siya yung tipong mahiyain sa klase. Kaya nasasabi niya lahat ng gusto niya. Doon ako natigilan. Ikaw, mahal? Matagal mo nang hindi napapansin ang problema ko. Nakulang ako sa atensyon mo. Pero siya, isang estudyante ko, napansin niya agad yun. Lumapit pa siya ng bahagya sa akin nung time na yon. Sa lapit niya, amoy na amoy ko yung pawis niya na mabango pa rin. At nagulat ako nang ilapit niya ang palad niya sa likod ko habang nagbabasa ako ng lessons. Ma'am, kung may problema ka, di ba pwede mo ring sabihin sa estudyante mo? Hindi kita kaibigan, Alden. Estudyante kita. Mariin kong sagot sa kanya. Pero magsabi ka lang kung sakali, ma'am. Makikinig po ako. Bulong niya. Hindi ko alam kung bakit lumakas ang tibok ng puso ko nung time na yon. Siguro kasi matagal na akong hindi tinatrato ng gano'n ng isang lalaki. At pag uwi ko, wala akong ibang iniisip kundi kung paano siya bumulong malapit sa tenga ko. Isang gabi, umulan ng malakas. Nasa school pa ako. May emergency meeting sa school at kailangan naming maghanda ng files para sa event. Naiwan kaming dalawa sa faculty room ni Alden dahil pag-uusapan naming dalawa kung paano gagawin sa box subject niya. Si Alden yung tipo ng estudyante na bulakbol at laging kulang ang grades. Habang inaayos ko ang kalat sa mesa ko, lumapit siya sa likuran ko. Hindi ko na malayang lumapit na pala siya. Ma'am,
Bulong niya. Pwede umupo ka muna doon, Alden? Sabi ko nang hindi lumilingon. Pero muli, hinawakan niya yung braso ko. Bakit hindi mo ko kayang tingnan sa mga mata, ma'am? Huwag mo akong biruin ng ganyan, Alden. Nanginginig kong sagot. Hindi po kita binibiro. At nilapit niya ang bibig niya sa tenga ko. Matagal na kitang gusto. Gustong halikan. Ganun siya kadiretso kung magsalita. Ano bang sinasabi mo? Hindi pwede. Bawal. Sagot ko. Mahina at mainhin na para bang nagpapakipot lamang ako. Pero nang dumikit ang labi niya sa tenga ko, doon ako tuluyang napakapit o napapikit at inila siya lalo para halikan ako. Mahal, hindi ko alam paano nangyari. Hindi ko alam paano ko nagawa. Isang iglap lang, nasa CR na kami sa likod ng faculty. At hindi ko alam kung sino ako nung araw na yon. Basta ang alam ko lang, halos mabaliw ako sa pag-abot sa pangangailangan ko bilang babae na hindi mo na kaya pang ibigay sa akin dahil sa karamdaman mo. At hindi rin yun isang beses lang, mahal. Nagpatuloy pa, paulit-ulit. At bawat beses, para bang mas lalo kong hinahanap ang haplos at halik ng iba. Hindi ko maalala kung ilang beses akong nagpaalam na may late meeting, may paper checking, may remedial. Pero ang totoo, pumupuslit kami ni Alden. At doon ako talagang tinalo ng tukso. Ngayon, habang sinusulat ko to, iniisip ko kung paano mo ako matatanggap muli. Hindi kita halos matingnan ng diretsyo nitong mga huling araw. Lagi mong sinasabi, Melissa, pasensya na. Wala akong silbi sa kama ngayon, di gaya ng dati. Sabi naman ng doktor babalik din daw kapag naging okay na ako. Nang sabihin mo yun, mahal, nakaramdam ako ng konsensya dahil alam ko namang hindi mo kasalanan na malagay ka sa sitwasyong ganyan. Hindi ko rin alam kung paano ko tatapusin ang liham na to. Pero alam kong hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Kailangan kong sabihin sa'yo lahat. Marami pa akong dapat sabihin. Marami pa akong kailangang aminin. Akala ko nga, isang beses lang ang pagkakamali ko. Akala ko, kaya kong bitawan agad yung tukso. Akala ko, kaya kong itigil bago pa humantong sa mas mahirap na sitwasyon, pero hindi ko nagawa. Araw-araw ko siyang nakikita sa classroom ko. Hindi na siya yung bulakbol na estudyanteng pasaway. Naging matino siya, pero alam kong mas delikado ang sitwasyon namin. Hindi siya nagsasalita ng sobra, pero pag tumingin, diretso naman sa kaluluwa ko. At alam mo na, mahal, ang ibig kong sabihin. Isang beses, habang nagdidiscuss ako, nakatingin siya sa akin habang kinakagat ang labi niya. Yung parang pilit niyang pinipigil ang sarili niya. At pagkatapos ng klase, siya ang nagpahuling lumabas. Ma'am, bulong niya. Alden, umuwi ka na. Huwag muna dito. Miss Melissa. Tinawag niya ako sa pangalan ko. At doon ako natigilan. Hindi mo ako may iwasan. Sabi niya habang lumalapit siya. Kasi alam kong gusto mo ko. Gusto mo yung nangyayari sa atin. Tama po ba? Alden. May asawa ako. Pilit kong sagot, pero parang wala nang bisa ang salitang yon. Pero wala na siyang silbi sa kama, di ba? Biglang sabi niya, tapos niyakap niya ako sa bewang ko. Pero mali pa rin, Alden. Bulong ko. Pero hinahanap mo yung ganito, di ba? Sagot niya. At bago pa ako makatanggi noon, hinalikan niya ako. Walang nakakita, pero mahal, doon nagsimula ang tuloy-tuloy na relasyon ko sa kanya. Hindi mo napansin, mahal. Ilang beses akong umuwi ng mas gabi kaysa dati. Ilang beses kitang hinagkan sa noo habang mahimbing kang natutulog dahil sa karamdaman mo at konsensya ko. Mahal, hindi mo kasalanan.
Alam kong pinipilit mo. Alam kong gusto mo rin sana. At araw-araw, umiiyak ako sa banyo bago umalis dahil ramdam ko ang pagdudusa mo. Pero si Alden, siya ang nagpuna lahat ng pagkukulang mo sa kama. Isang gabi, after class, nag-text siya. Ma'am, nandito ako sa tapat ng school. Ayoko pang umuwi. Pwede ka ba? Hindi dapat ako nag-reply, pero ginawa ko. Hindi pwede. Umuwi ka na. Sagot ko. Sabihin mong ayaw mo na sa akin. Hindi ko sinagot yun. Dahil sa totoo lang mahal, ayoko rin siyang mawala sa akin. At ilang minuto lang, nasa hotel na kaming dalawa. Magkasama. Sa loob, hinawakan niya ang pisngi ko gamit ang malamig niyang kamay. At sinabing, baliw na baliw ako sa'yo, Melissa. Tila wala sa katinoan niyang sabi, Alden, tigilan na natin to. Hindi kita titigilan. Hindi ko kaya. Sagot niya habang nakatingin diretso sa mata ko. At alam kong hindi mo rin kaya kong talikuran. Dagdag pa niya. Mahal, doon ko naramdaman ang kinakatakutan ko. Ang matagal ko nang kinakatakutan. Na hindi na siya simpleng relasyon lang. At hindi ko na alam kung paano pa ako makakatakas sa sitwasyon ko. At muli, may nangyari sa amin ng binata. Pero iba ang gabing yon. Hindi yun katulad nung una namin na punong-puno ng sabik at gigil lang. Nung gabi na yon, halos yakapin niya ako ng mahigpit na para bang takot siyang mawala ako. At ang paraan niya ng paghalik sa akin na para bang ako na ang huling babae sa mundo. At nang nakahiga kami pagkatapos ng nangyari, niyakap niya ako muli mula sa likod, sabay bulong sa akin ng, kung pwede lang, akin ka na lang sana. Parang may kumurot sa konsensya ko nung oras na yun. At ang pinakamasakit mahal, hindi ko siya masagot. Simula noon, parang droga na si Alden sa akin. Pag nawala siya kahit isang araw, nagiging balisa ako. At masakit mang aminin mahal, natukso ako dahil sa pangungulila at pangangailangan ko bilang babae. Hindi dahil sa galit at puot. At habang sinusulat ko to, natatakot ako sa araw na malalaman mo ang lahat. Pero mas natatakot akong hindi ko na siya mabitawan pa. At naalala mo ba nung huling buwan na palagi akong pagod? Yung sabi ko checking lang ng modules, meeting, remedial. Hindi totoo yun. Dahil lang totoo, pati ako ay uma-absent na rin sa klase para lang makapag-hotel kami ni Alden. Pero sa bawat may mangyayari, pinipilit ko pa rin siyang kausapin tungkol sa sitwasyon namin. Alden, itigil na natin to, please. Sabi ko habang pilit na iniiwasan ng tingin niya. Pero hahawakan niyang mukha ko gamit ang dalawang kamay niya. Hindi para halikan ako, kundi para tumingin ng diretsyo. Melissa, bakit mo ba pinipilit magsinungaling? Kasi mali talaga to. Pero mahal mo ko. Sagot niya ng diretsyo na para bang alam niya ang takbo ng puso at isip ko. Hindi kita mahal. Sagot ko, pero nag-iwas ako ng tingin. Kahit pag sinungalingan mo pa, ramdam ko sa'yo. Sabi niya habang dahan-dahang humilig sa balikat ko. At muli kong sasabihin, mahal, hindi mo kasalanan. Hindi mo ginusto. Hindi mo ginusto ang pagbabago ng katawan mo. Ako ang pumalya. Ako ang naghanap ng iba. Ako ang lumihis. Nung isang linggo lang, nag-away kami ni Alden. Sinabi ko sa kanya, tama na, huling beses na to. Hindi ko na kayang lokohin ang asawa ko. Melissa, ano bang kinakatakutan mo? Na mawala ako? O na bumalik ka sa buhay na hindi ka na masaya? At doon ako umiwas. Hindi ako sumagot. Sa puntong yun, lumapit siya at hinalikan niya ako sa noo. Tapos bumulong siya. Kung aayaw ka na, sana hindi dahil napilitan ka lang, kundi sana dahil hindi mo na ako mahal. Pero mahal, hindi ko rin masabi na hindi ko siya mahal.
Pero kung kaya mo pa, Melissa, layuan mo ko. Kasi kapag hindi mo ko nilayuan, hindi kita pakakawalan. At ito ang sagot ko sa kanya. Oo, Alden. At huling beses na to. Pero muli, may namagitan sa aming dalawa. Pag-uwi ko nung araw na yon, nakita kitang tulog. At habang tinitingnan kita, naiyak ako sa hiya at konsensya. At ngayon, Henry, mahal, patawad. Kung aalis ka kapag nalaman mo to, tatanggapin ko. Kung mananatili ka, paglilingkuran kita hanggang kaya ko. Kung hindi mo ako kayang tingnan, ako na lang ang iiwas. Pero mahal, ito na ang huli. Ang lihim ko, ang kasalanan ko, ang puso kong muntik ng magkamali ng tuluyan. Sana kahit papaano, mapatawad mo. Nagmamahal, Melissa. Hanggang dito na lamang po ang confession ng ating sender. Huwag mahihiyang magkomento, guys. Salamat pong muli sa pakikinig sa ating channel. Ito ang inyong lingkod, Miss Callie.